Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Huwebes. Ako po si Karen para po sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando dito po sa ating programang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli po si Among Jean, kasama ninyo at kakwentuhan sa araw na ito. Kwentuhan na naman talaga. Yung ating kwentuhan, Tita Shirley and Among Jean, sabi po nila, hindi tayo nagsasawa sa pagbibigay ng mga, yung mga nasabi sa akin nung isang araw kayo, pati yung mga patay, nakukuha ninyong ikwento ng very light at very, pag si Among Jean daw, yung patay daw mabubuhay. Hindi ko alam anong ibig sabihin nun. Kakatawa nga na. Hindi tayo nauubusan ng enthusiasm na pag-usapan, pero nauubusan tayo ng topic na pinag-uusapan. Ang ibig sabihin na, Among, yung baka akala naman nila mauubusan tayo ng topic na pag-uusapan, wala na talaga. Hindi po. Ang ibig sabihin ni Among Jean, kasi may order din pati yung ating kwentuhan Hindi pwedeng ipasok mo na lang dito yung tungkol sa ganito na hindi akma. Ibig sabihin, may flow. Opo, may flow. Ibig sabihin, hindi pa kami handa. Hindi. Halimbawa, ngayon, na ano tayo di ba na-stock up tayo dun sa usapin ng assumption. Dahil nga naman kasi, kapistahan, no? Malaking kapistahan. Tapos, kapistahan hindi lang ng Birhen Maria, kung hindi, it's an important feast also in the Archdiocese, no? As a religious festivity. Meron tayong university na may pangalang Assumption. Meron din tayong, tapos ang cathedral natin is, as it began, no? It was put under ang parokyang ito long before it became the seat of the Archdiocese or the diocese, ay nasa pangangalaga na, no? Under the advocacy of the la Asunción de la Nuestra Señora. No? Kaya, so, Among, dati po pala, parokya ang ang cathedral. Cathedral. Lahat naman ng mga mission town, mga towns natin, nagsimula yan ng mga mission stations, mga parishes, no? And imagine mo na ang Our Lady, ang ating simbahan na nagsimula noong 1754, no? Ayon kay Padre Galende, yung ang historian na ang sumulat doon sa isa sa mga sinulat niyang ginawa niyang libro, yung Angels and Stones, na ay binanggit niya doon sa kanilang nakuha niya sa chronicles ng mga Augustinian fathers, friars, na the first, ang area ng town daw ng San Fernando talaga, where the first mission was started, hindi dyan. Kung nasaan ngayon ng simbahan, doon sa area ang tawagin natin ngayong Barangay Dolores. Oo. Doon nagsimula ang unang simbahan that was put up in 1754. But sometime between 1756, so 2 years after, no, and 59, nilipat siya sa kanyang present site. At nung in-establish ang mission na yan, ipinangalan siya under the advocacy of tawag dito, no, ng Nuestra Señora de la Asunción, Our Lady of the Assumption. So, as early as those in those year ng 1700s, andun na yung kinikilala na ng simbahan ang Assumption, no? Although, yung sabi nga po ninyo, na-declare lang ito. Yes. Na dogma. Yeah. Nung 1950? Nung 1950, yes. By Pius XII, no? Yun sa kanyang encyclical Munificentissimus Deus, no? Na our most graceful grace-filled God, no? Kasi yun ang unang first two words nung kanya ngayon ng encyclical. So dito yung ini-explain natin na tinatalakay na
ang isang dogma ay hindi naman yung inisip lang ng simbahan ngayon gagawin na. Mayroon ng pagkilala ang komunidad. Kaya nga si Pius XII bago niya i-declare bago niya dineclare at inacknowledge at pina-acknowledge sa Catholic world ang dogma of the Assumption of Our Lady, nagtanong yan, tinignan muna yung history din. Noon pa ganyan na. No, yung mga naunang obispo, ng mga naunang Kristiyano, ando na yung devotion, may pagkilala na. Dahil nga sa hindi naman kasi ito imbentado, kung hindi isang nasilip na din ng mga naunang Kristiyano na implicitly o implied na sa sacred scriptures, then it came down to tradition, yung pagkilala, coming from the Orientals, yung sinasabi natin noon na the dormition of Our Lady, sa mga Orientals. Na natulog ang inang Birhen Maria, hindi siya namatay. So yan na, nag-develop na yung historical development na nung pagkilala ng mga mananampalataya sa katotohanan ito na si Maria, dahil siya ay hinirang katawan at kaluluwa in her purest state, hindi hahayaan ng Diyos, na hindi hinayagan ng Diyos, hinayaan ng Diyos na masira o to undergo the process of corruption ng kanyang katawan. So iniuwi sa langit ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa. So that settles yung, kaya nga gano'n, yung isang pruweba, para bang, alam mo yung sa parokya nyo? Sa Santa Rita. Sa Santa Rita, di ba? Kailan naging santa si Santa Rita? 1900. Anong araw? May 23, 24, 1900. By Leo the 13th. Pero yes. Tama po, Among. Sabi nga ninyo, yun nga, late na siyang naging santa, Pero 1722, may Santa Rita na settlement. Yes. 1726. And then earlier than that. Parokya na. Yes. Kasi pinangalanan na by 1722. Right. Alam na, Santa Rita na yung tawag Kasi si Santa Rita pa nga buhay pa Inaklaim na ng mga tao, ang tawag na sa kanya, La Santa de Casia. Kaya tapos nung mamatay pa siya, lalong tumibay pa yung acclamation ng simbahan, And dito pag sinabi kong simbahan, hindi lang ang hierarchy, kundi ang mga mananampalataya who considered Saint Rita indeed, para bang ang pagkanonize sa kanya ay para bang pinormal acknowledgement na lang ni Pope Leo XIII, Dahil may nangyayari ng pagtanggap sa kanya na siya ay isang santa. Edi Among, sa modern day, si Saint Teresa, Saint Teresa na yung tawag ko, si Mother Teresa, di ba? Yes. Buhay pa po yun. Living saint tawag na tawag. siyang The living saint na. Mm-hmm. Ang ganda ng ating kwentuhan. Ituloy natin para sa ating mga listeners. Kung nais po ninyong magdagdag ng mga kwento o mga katanungan o comments, ipadala po ninyo sa ating number na ito. Sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282 at sa Globe, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Kung may nais po kayong ikwento, sabihin po ninyo sa atin ngayon. Pakinggan po natin ang magandang tugtuging ito habang tayo'y nagte-text.
pagmamasdan sa dakong banal. Nung makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y umakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako, magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Mhm. So, yung pinag-uusapan natin kanina, no, yung nagbibigay lang tayo ng mga occasions, mga pruweba, just to emphasize na ang mga dogma ay hindi naman yung dati wala tapos biglang meron. Na biglang hindi ganon. i-declare tapos ngayon palang lilitaw. Nandyan na yan, no? Kaya nga, di ba, implicit or explicit, no? Kapag explicit sa halimbawa, kapag explicit sa scriptures, you don't need even to define the dogma. Kasi halimbawa, yun na yun. nilalang ng Diyos ang mundo. Binabanggit ng Genesis yun, ano? Hindi mo na kailangan na the Holy Church. Usually, ang mga dogma ay ipinipresenta para lang lalo pang ma-explain, lalo pang, kasi kung halimbawa, yung paglalang ng Diyos sa mundo, hindi mo na kailangan i-explain yun. Ano? So, it's already a dogmatic fact. No? Ano lang, Among, yung ibig po ninyong sabihin, to formalize, para maging malinaw, para maging formal na nandyan. Yung, kasi kung minsan, tama nga naman, kasi habang walang formal declaration, kung minsan iba-iba yung interpretasyon eh. Yes. At parang nagiging Tower of Babel ulit. Di ba, Tita Shirley? Tayo, sa Kapampangan, ganito yung intindi natin. Pero pag pumunta ka sa Ilocos, baka maiba ng konti. So, tama nga naman. Kapag may definition na, universal truth na. Tsaka isa lang yung pagkaka-explain. Opo. Yes. Okay. Meron po tayong text kay Yaching Perla ng Lourdes. Ang tanong niya, paano daw alam na umakyat nga sa langit at lupa, sa langit ang Birhen Maria, kaluluwat katawan. Makiramdam. Ayan na yung quiz. 2 days. Absent yan 2 days. Now, it is not how do we know, but it
it is a fact already accepted, no? Yan ang isa sa mga dogma, no? Hindi naman sa sinasabi mo, hindi. Nandun na kasi yung paniniwala. And then, nakapalaman na doon sa mga binanggit natin mga biblical references, no? Na so pure and so immaculate na katawan will not be allowed by God to undergo corruption. Kasi kaya may corruption dahil, Yung sa kasalanan. sa kasalanan, no? Yung ating katawang makasalanan. Right. Ang katawang makasalanan, kaya nako-corrupt, no? Kung si Maria walang kasalanan, by logic, hindi saan pupunta yung katawan niya? Di mauwi sa kanyang original na pinanggalingan, no? Accepted fact nga. Kasi kung titingnan po natin yung mga lumang pictures, di ba? Yung imahen, yung lapieta ni Michelangelo, di ba? Pag Yes. tiningnan mo, tapos maraming images o portrayals. Pag tiningnan mo si Birhen Maria, ang bata ng hitsura, tapos itatabi mo kay Kristo, bakit parang mas matanda pa yung hitsura ng ating Panginoon? Di ba among yung explanation doon? Ang ating Panginoon, tumanda ang hitsura sa pasakit. Yes, of course. Ang ating inang Birhen, hindi mukhang tumatanda kasi yun nga, preserved ang kanyang katawan dahil sa kanyang kalinisan. So, hindi lang ngayon sinasabi yan. Kung titingnan natin, mga ancient photos Right. Sorry, Andun hindi pa yun. photos. Ancient icons. Yeah, catching pearl. Nangiinis na naman si Amo. Absent daw siya. Absent nga daw si Mang Perla. Kaya yan ang yan ang status ng ating kaya kung bibilangin mo talaga yung mga dogmang defined, no, solemnly, iilan lang no, hindi kaya siguro yung at dapat nating isipin yung it appeals to our, alam mo may binabanggit na sensus fidelium. Ayun. Sensus fidelium. Yung sense of faith ng mga mananampalataya, the sense ng mga mananampalataya. Yung ibig sabihin yung ang kabuuan ng mga mananampalataya kapag yan ang nagsabi, no? Nangungukuan din yan kino-consider mo yan, no? Na halimbawa yung sensus fidelium, yung nagkaisa ang halimbawa iisa ang diwa at paniniwala ng cathedral community, no, na ang rector nila ay gwapo. Kasi hindi alam na mo makukontra yan, no? No, kasi yung kidding aside, ang Santa Iglesia tinitignan din niya yung sensus fidelium na yan, no? Maski mismo pag nakita mong inacclaim na ng mga tao, inacclaim ng mga at hindi magkakamali ang sensus fidelium ng mga mananampalataya, then you adhere and you confirm and you affirm lang. Di ba among yan po yung nangyari sa Guadalupe nung kino-contest Yes, na. oo. Kasi yung di ba Tita Shirley, yung Our Lady of Guadalupe nagpakita kay Juan Diego. Nako, kasama sa isang episode natin yan, yung kwentuhang yan. Tapos, kung mangangastila tayo niya, mga documents niya, marami. Nung tinitingnan ni Juan Diego yung kanyang parang kapa, di ba, yung poncho. Sabi nila, nandun yung image ng ating Virgin Mary. Pero later on, syempre, sa maraming pagsusuri, may man nagko-contest, di ba? Sabi nila, baka naman hindi naman yan totoong image ni Virgin Mary na nagpakita siya. Baka naman mamaya pininta lang yan o kung ano-ano. So, maraming pagsusuring ginawa. Proven naman na talagang hindi yan gawa ng kamay. Hindi man-made. Oo. Pero, yung isa sa mga considerations sa pananatili ng declaration, kasi daw, yun nga, yung sensus fidelium. Totoo man yon na nagpakita yung Virgin Mary o kung ano man ang nandun sa image na yon, ang mahalaga na buo yung pananampalataya ng mga tao. Yeah.
Isa yan sa mga phenomenon, mga faith phenomenon sa buhay ng Santa Iglesia Katolika. At sa kabuuan ng Iglesia, no? Na hindi mo madideny. Kikita mo, it works. No? At among, di ba, yung pag-declare din po ng mga miracles kung minsan. Yes, Ganun din yung din doon. tinitingnan. Kaya halimbawa yung miracle ng Fatima, no? The miracle of the sun, yun makikita mo talagang ang dami nakaranas, no? Ang dami naka-experience. And practically everyone who was there, all na may sense of faith. So, Kinukwento lang ninyo, kinikilabutan ako eh. yeah, Kasi it yung, happens. So, yung tanong din yata po, among, tama ba? Titingnan kung lumapit ba sa umayos ba o tumibay ba ang pananampalataya ng mga taong ito? yes. O baka showbiz lang yan. Right. Titignan mo din yung mga effects, no? Kasi ang isang galing sa Diyos, hindi magkakaroon ng adverse effect na magiging labag sa halang sa pananampalataya. Kung meron, then you start thinking na hindi ito galing sa isang pananampalatayang tunay, no? O hindi authentic ang kanyang source. Kung magiging complicated tayo dyan dahil dami nang papasok na tayo dun sa mga canonical investigations na hindi natin kayang gawin, no? Kaya yan, so that settles our ang discussion natin sa dogma ng Our Lady of the Assumption. Na darating na bukas after tomorrow na. Saturday. Opo. Kaya bukas ng gabi, di ba, may vigil na May tayo? vigil Meron mass, vigil. opo. So may vigil celebration po. Vigil mass and evening prayer po bukas. And then to be topped by the procession ng image of Our Lady of the Assumption. So kung kayo po ay interesado at kayo po ay kaya ninyo na sumali, then you are most welcome and are invited, no, to join us bukas po ng gabi, starting 5:30 p.m. 5:30 p.m. ang recitation of the Psalms for the evening prayer. Yeah. At ang ating susunod na ang kadugtong ng ating kwentuhan, syempre, kadugtong ng dogma, yung pinag-uusapan natin na Our Lady of the Assumption. Kung fiesta, mawawala ba naman yung misa? Syempre, una muna, Among, anong oras po yung mga misa sa Sabado? Ang ating liturgist dito, si Sister Baby, alam niyo yung schedule. Actually, wala namang nothing. We will follow the regular day schedule. So there is a mass at 7, yung solemn mass niya. Tapos susunod yung ikalawang May misa. panalangin kayabakan ng Meron din ba? Sabado. Okay. So that will be at 6:15 in the morning. 6:15 in the morning. Pero anticipated mass na yun afternoon. Then hanggang 12 o'clock. 12 Kasi o'clock. yung afternoon masses will be lalo na sa pang Sabado na yun, no? So, anticipated for Sunday na yun. Yeah. Tapos, Among, syempre, pag may misa, kapag misa ng ating Virgin Mary, ano po yung mga special prayers na sinasabi o dinadasal? Kunyari, yung Salve Regina, lagi yan nandyan pag iniinsensuhan ninyo yung imahe. At nung Lunes, kinanta namin yan habang si Satch ay Among Joel ang hosts. At may mga nag-comment, sa Santa Rita lang daw niya naririnig yung si Ate Nitz, nakikinig sa atin araw-araw. Sabi niya, it made her day kasi yun nga, sa Santa Rita lang daw niya naririnig yung Salve Regina. Pero sabi niyo dito sa cathedral, inaawit din naman. Yung tanong, bakit nga po inaawit kapag iniinsensuhan yung image ni Virgin Mary? Well, kasi yung kung papansinin mo yung Salve Regina, no? Hail Holy Queen. So, to cap the whole role ni Mary sa ating buhay, sa ating pananampalatayang Katoliko, ay yung her queenship, no? Kasi kung titignan mo yung chronology ng kanyang buhay, pagkatapos ng Assumption, follows now pag-akyat niya sa langit, then kinikilala din natin siya na siya ay that she was crowned as the Queen of Heaven and Earth too.
Yung queenship naman niya is in a spiritual sense, yung queenship na yon, no? In a faith sense. Kaya yung awit na Hail Holy Queen, parang it's one of the highest form of praises that will be ever given to the Blessed Mother. Sa totoo lang, para bang sinasabi mo din na when you proclaim her as your queen, kami po ay mga sakop mo, no? Kaya, di ba? Balikdan mo kami nga anak ng Eva, Kenny King, Karen Naning Lua, no? Yung mga portion na yon, yung pinapasakop mo yung sarili mo din sa kabuuan mo ng iyong pagkatao kay Maria. Of course, it's not in the same way papasakop ka sa Diyos, no? But in a way, she's also your queen, she's also your mother, queen and mother, no? Of the church. Kaya yung actually ang Salve Regina, aparte dun sa sinasabi mo, kaming mga pare, mga seminarista, mga religious, no? I think nung inawit ninyo nung isang episode nung Monday ito, tapos may binanggit nga si Father Joel noon, hindi lang masyadong sabi niya pagkaawit nung Salve Regina, naalala ko pag matutulog na kami, no? Kasi ganyan naman ganyan, no? Isa dun sa mga ginagawa na sa amin po, pag Sunday, lalo na, o pag day to day, pag gabi, bago kami matulog, one of the capping songs na ginagawa namin is we sing the Salve. And part of that Salve actually is we do the incense, the Blessed Mother, and then nag-a-asperges ang pare, o ang rector, o ang superior. Magbe-bless nun. Dahil matutulog ka na no? You will end the day with that. Kung minsan naman pag may umaalis, yan, lalo sa mga religious, pag may pinapadala sa mga missions, opo. What they do is they magsasalve sila, sabi. Let's have the salve. Yung they ask for the blessing of the Blessed Mother, dito para sa mga aalis, no? Na pupuntang mag-iibang mission. Lalo na kung pupunta sa far and away places. It's like para bang mamon ka or nagpapaalam ka and then you invoke the blessing of your mother and queen to be with you, no? Yeah, yun ang kung titignan mo din yung lyrics ng Salve Regina. At ang Salve Regina ay isa din dun sa mga ginagamit na panalangin pag may naghihingalo. Hindi ko yan alam. Yung ritual of the commendation of the dying, we recite Bapu Reina, no? Kasi Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then thy most precious advocate, their eyes of precious advocate, thy eyes of mercy towards us. After this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. And after this our exile. Yung pagkatapos, maganda lang pagkasabi, ang aming tignan mo, yung lyrics nun, we are exiled in this world. Dahil hindi naman talaga itong lugar natin. Saan? Dito sa kaharian, kung nasaan na rin din siya, no? No, ipakita mo sa amin, no? Eve, right. Tayong mga anak ni Eva na kasamang napatapon sa mundo. Kaya ang Salve Regina in Bapu Reina, ayan ay nire-recite namin ako when I do the commendation for the dying. That is always the last prayer I recite. And hopefully, maski sa pandinig lang nung naghihingalo, nakakasabay siya dun sa panalangin na yun. It's commending yourself, no? After all, with God's mercy. But in the end, you still commend your prayers, no? To our loving Queen and Mother. Intercede for me. Pakita mo sa akin yung anak mo. After I breathe my last in my life of exile here on earth. No? Ang ganda. Hindi yan mabibili, Tita Shirley, no? Talagang... That's why even sa mga convent, they sing the Salve for the dying members of the community. Consoling din talaga. Yes, no, pag marinig mo yon. There was one pope, I think, was it Pius XII, who requested yata yun in his deathbed noon that the Salve be sung. Kailangan pala, to Tita Shirley. To accompany him habang namamatay siya. Ititrain ko na pati yung aking mga alagang pusa na magsalve para kung ako'y mamamatay.
Meow lang ang alam sabihin ng mga alaga mo, no? Hindi nakakapag-pray yun. Binabati ko po si Ma'am Tina na nakikinig daw ngayon. Sino kaya ang Tina? Kasi dami kong kilalang mga Tina. Oo nga. Hindi Si- nagpakilala mo. Eto po, may tanong tayo galing kay Maresi. Meron po bang nakasaksi nung inassume into heaven gaya ni Jesus sa Assumption si Virgin Mary? Di pa ako pinanganak, Ma'am Resi, nung panahon na yun, no? Mares, ayan na. Yung sa may apostolic tradition ng mga Orientals na when Our Lady went to sleep, I think it was siyempre nandun Si ang Saint mga John. apostles. Si Saint John, I'm sure, was there. Evangelist. No? Ang kanyang anak na Oo. iniwan. Of course, na maraming mga lakunya, mga historical lakunya dahil wala naman talagang isinulat na eyewitness report. Pero mamatay siya, we can conjecture he must have been surrounded by the disciples, na? Because hindi na pinabayaan, nakalagay dun sa Gospel of John. And from then on, he took her with him, no, sa kanyang bahay. So hindi niya pinabayaan. At syempre, inayan ng inyong Panginoon. Yes. Hindi yan maaring iwan na lang. There is ng mga Orientals kasi, madami nilang icon about, tayo kasi ang assumption natin is the Our Lady of the Assumption, di ba sabi ko nga, galing yan sa Dormition, no? Doon sa paniniwala naman ng mga Orientals. Tayo, pag assumption, makikita mo, dito sa yung painting ng Blessed Mother or image na umakit sa langit, makasama niya yung mga kerubin, no? Mga anghel. Walang iba. Wala kang makikitang ibang tao doon, no? Kung humanap ka ng ito, no? Halimbawa, yung mga iconography ng mga Orientals, you will find halimbawa sa Pentecost. Ayan, marami. Kasama si Maria dun sa mga dinapuan ng Espiritu Santo. Sa gitna siya. Kasi mga Orientals, siguro dahil kultura nila yon, no? They were also Jews. They were also part ng cultural milieu at that time. Kaya yung kasama ang Blessed Mother. Then I have seen also an icon of the Dormition na nakahiga ang Blessed Mother, natutulog lang, parang tulog, tapos nakapaikot yung mga apostol, no? Now, this iconography is from apostolic tradition then. So, it's a presentation. I'm sure they were there. No? So, Maresi, ang sagot po ni Among Jean, malamang meron. I'm sure meron. Hindi siya nag-iisa. Oo. Ko imagine ko si Ma'am Resi, pag ikaw ang sa Dormition, Ma'am Resi, buhay pa ako, I'm sure I will be there. At i-detalye sa atin ni Among Jean kung paano yun nangyari. Yes. Siguro kung isang buwan lang, kinakwento niya yun. Yung ating kwentuhan ngayon talaga, hindi ko sukat akalain, Tita Shirley, aabot ng ganon katagal yung ating discussion just on assumption, no? Oo. Yes. Kasi parang sineselebrate lang, sige, pag Feast of the Assumption, magmimisa tayo, magsisimba tayo. Tapos sabi nga ni Among Joel, dati nga sa cathedral, sabi niya, pinakanta yung Song of the Assumption, kinanta yung Alma Mater song. Yung understanding, hindi ganon kalalim. Pero ang napaka-yaman pala, as usual, yun yung laging term natin yung ating mga pinag-uusapang topics. Pag nabuklat, napakayaman. Kung may Pandora's box, di ba? Pandora's box, pag binuksan mo, lahat na ng trouble nandyan. Pag tayo, kabaligtaran ng Pandora's box lahat na all things good and beautiful, lumalabas na. Uy, alam mo, maski ganitong mga ganong usapan, nakakapagtaka nga in the world of Christianity, Mary does not, in all the world of Christianity, does not always enjoy the respect. No, kasi may mga other areas or sections ng Christianity na hindi
hindi kinikilala si Maria. Opo. Kaya dinideny nila yung kanyang, but in the sa mundo ng ating mga kapatid na mga Muslim, the only woman mentioned in the whole of the Quran is Miriam, the mother of our Lord Jesus. May sariling chapter. Meron siya sariling surat, no? If I don't know, my brother Muslim, our brother Muslims could correct me kung mali man to. Meron siyang sariling parang surah, no, or chapter within the Quran. And I have seen the devotion of Muslim women kay Maria. Kaya ang daming mga Miriam na mga pangalan, no? O Mariam. Nung nasa Syria ko, and merong mga shrines ng Our Lady doon, makikita mo, mga pupunta are Muslims. They go there, no? Doon sa may Said-Naya, na kung tawagin nilang Shrine of Our Lady, Said-Naya, Our Lady of Naya, Said is lady, no? Meron doon yung, kasi merong isang image yun na, icon actually siya ng parang, ng perpetual help, no? Doon sa isang chapel na napakaliit, merong isang ang tinatagurian silang parang miraculous urn doon na hindi nauubusan ng langis. Kasi kuha sila ng kuha doon. Hindi ka naman, I sat down siguro for almost 2 hours in one corner. Kasi alam mo naman yung mga Oriental churches, hindi sila katulad ng ating mga simbahan na open masyado. Yes. Ito minsan maliit lang ng mga shrine. Oil lamps, flickering lamps lang ang makikita mo doon. Nakikita ko talaga, kumukuha sila, sinasawsaw yung mga bulak, may isang Orthodox nun. Actually, it's in the hands of the Orthodox Christians yung shrine na yon. Dinidip nila. Hindi ka naman nauubos. Saan ka nang gagaling yung oil nito? Yung stock nila, may kumukuha ng mga maliit na bote, sinasalok doon, nilalagay sa plastic. Pero if you go there, alam mo yung mga Muslim na nagpupunta doon. Ang dami, mga babae, tapos yung mga husband sila, doon sila sa labas. And yet, I can see, talagang they really flock to, because Mary has a special place in their faith too, just as our Lord also, Jesus also, Yeshua, Prophet naman po talaga siya para sa kanila, di ba? Right. Sa Zamboanga daw meron sang simbahan, Our Lady of Del Pilar, of the Pilar. Mga Muslim daw ang pupunta rin doon. Yeah, may special they come for a visit. They look, they see, they pray. I'm sure they pray in their own way, definitely, but they pray. Yung ating mga listeners, nandyan si Ruth, nasa religious store. Kumusta daw po kayo, Among Jean? Eto, medyo sinisipon pa. At inuubo ng unti-unti pa. Habang tayo po ay humahabol sa ating mga text messages, pakinggan po muna natin ang isang maganda pang tugtugin. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around.
illusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Peace here on earth. There's one more gift I'd ask of you. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. Sa tingin ko si Mama Mary, yan din yung hinihingi. Pero Among, paano po? Kasi may title din siya na Mary, Queen of Peace. Daming titles ni Maria. Opo, ay 50 plus yata. And that goes to show lang talaga, no? Yung mga titles na yan, na officially acknowledged, no, that have gone through the history ng simbahan talaga, are proofs na talaga ng pangingilala ng mga faithful, no? Sensus Fidelium talaga with Mary. Ang daming mga karanasan, ang daming mga reflections, ang daming mga karanasang mahal banal, no? Mga religious experiences na may kaugnayan sa ating pananampalataya, sa role ni Maria sa ating buhay bilang mga Kristiyano. And we have a whole treasury of these, no? Yung Litany of Our Lady of Loreto, no? Opo. Yun ang well, people don't know na yun ang talagang title ng litany. Akala nila Litany of the Blessed Mother of the Holy Rosary. But it was just utilized dun sa pag-recite ng Holy Rosary, but yung Litany of Loreto, of Loreto. Lady of Loreto. Actually, yun nga yung maganda kasi nagsimula pala yan medyo maikli lang kasi ilan lang yung titles ng ating Inang Birhen. Yes. Tapos every now and then nadadagdagan. Kaya nung isang beses, nung sa Santa Rita, nung inawit po natin, Among, nagbibilang sina James sabi nila tita kulang ng 2 o 3 yata. Sabi ko kasi luma na yung piyesang tinugtog. Kailangan i-update. So wag na kayong magbibilang pag ganon. Kasi naman sila chine-check yung titles kaya nila alam. So yun yung kasaysayan kasi every time nagdadagdag tayo ng titles, dinadagdag din sa litanya. Yes, oo. Kaya ngayon pa tapos ang dami pa ng mga apparitions, no, na nakadagdag uli din dun sa mga iba-iba pa ring mga titles na Blessed Mother. Yung actually yung official titles na alam natin ay Queen of Peace, Queen of the Most Holy Rosary, no, Mystical Rose, Tower. These are all part ng Litany of Loreto, no. But then merong paano po yung Our Lady of Lourdes? Yung hindi na title yon actually. Yun ang mga apparitions na mga phenomenal, mga visionary phenomena na related sa Blessed Mother. Kaya she became Our Lady of Lourdes dahil doon siya nagpakita sa Lourdes, no? Our Lady of Fatima, because sa Fatima siya nagpakita, no? Our Lady of Guadalupe when she appeared in Guadalupe. And then may mga recent na meron ding mga under investigations pa na hindi pa masyadong officially acknowledged, no? Ako kung yung Garabandal at saka yung Medjugorje. Alam ko Garabandal pinag-uusapan pa na hindi pa yata tapos. Medjugorje, sabi ni Pope Francis malapit nang maglabas ng documents. Yeah, no, ayan yung mga ganon. Ibig sabihin kasi Our Lady of La Salette, yan. Isa yan. Those are acknowledged already. Yung Our Lady. Yung may nagtatanong sa akin, doon sa katedral, meron akong statue ng Our Lady of La Salette. Yung the traditional na umiiyak yung nakatakip yung mga kamay niya. People, siya ho ba yung Blessed Mother yan? Kasi hindi siya masyadong known. So ngayon, may mga statue ng Our Lady of La Salette na naka-stretch na siya, nakatayo.
makikita. Kasi nakabihis po siya ng suot ng isang French maiden during those centuries. Kailan ba siya? Hindi ko masyadong alam kung kailan yung 1700s or 1800s yata. Kaya naka-apron siya. Nakasuot siyang parang tsaka naka-cap. Yes, hair cap siya na may crown. Nakalimutan ko yung French term nila doon, tsaka yung apron Yeah, but she's rather a famous devotion din. Depende kung saan bansa kasi galing. Kunyari tayo dito sa Pampanga, Virgen de los Remedios, yung ating patron. Pero pumunta ka ng Mindanao, hindi kakilala yung Remedios. Del Pilar. Yung sa kanila. Sa Zamboanga yun. No? Sa Bicol. Sa Bicol, ang Peña Francia. Peña Francia. Kung hindi naman kasi nagiging nationally known, hindi masyadong kakilala. So, yung La Salette, kasi French. Hindi naman umabot yung mga Pranses sa atin ng I mean, unlike yung mga Espanyol, kaya yung icons natin. Pero mayroong Spanish. shrine of Our Lady of La Salette sa Silang, Cavite, where doon din ang seminaryo at house of formation ng mga La Salette missionaries. A congregation that was named after her. Ay, marami pa tayong images at titles ng ating inang birhen na maaring pagkwentuhan. At ang daming anong tawag dito, yung sa buhay niya. Ang daming episodes at events sa kanyang buhay na hindi pa natin alam talaga Yes. At siguro sa Pilipinas lang, 'di ba, marami din. Opo. Manawag pa, Opo. Yeah. Sa Lipa. Kanya-kanyang birhen. Yung mga umusbong na mga devotions na pwede rin nating sabihin sense of faith din ng mga nakararaming mga tao, no? Kasi wala namang Our Lady of although locally tatawagin natin silang Our Lady of Antipolo. But actually she's Our Lady of Peace and Good Voyage, no? Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Na pag yun ang sinabi mong name, alam sa Espanya yan, alam sa Mexico, kilala, no? That there is such a... Pero dahil sumikat yung image sa Antipolo, kaya naging Nuestra Señora de Antipolo. Parang yung sa atin, among Virgen de los Remedios, hindi naman yan talaga sa Pampanga. In-import natin galing sa Manila, di ba yung Malate. Kaya Remedios. Sa Remedios sa Malate. Pero yung nasa Manila, in-import din yan galing sa Mexico at syempre sa Mexico galing sa Espanya. Pero hindi pala Espanyol ang ating Virgen de los Remedios. Pranses din pala siya. Tingnan mo. Ang daming kasaysayan. Yung ano lang, no, yung halimbawa yan, may Our Lady of Manawag sabi natin. Tapos Our Lady of La Naval. Pero tutuusin mo, yung isa Our Lady of the Rosary yung dalawang yan. Pero dahil sumikat yung devotion ng La Naval, kaya unti-unti naging ang pangalan na-attach sa kanya ng Lady of La Naval. Hindi tinawag na Manawag, but actually it is the shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag. Okay. Kaya, ayan. Hindi na po tayo magbubukas ng bagong topic kasi talagang mabibitin na naman tayo. Kailangan na po nating tapusin ang ating episode na ito. So, magdasal po muna tayo. Let us place ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa, at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan.
Kung sila man po ay may karamdaman ngayon, o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. At pagpalain tayo ng mga kapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ako po si Shirley. Ito pala si Shirley. God bless you and keep you. Nakalimutan mo, ikaw si Shirley. Oo, At ako naman pala po si Among Jean. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Ay tumubos, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig.